susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Giselle galit na galit nga at nagpupuyos ito dahil maaaring maabsuelto nga itong si Moira sa kaso niya dahil na rin sa hindi na nga naging witness itong si Dax laban sa kanya. Kaya nakapag-isip nga itong si RJ na siguro ay may kinalaman nga talaga itong si Dax sa mga anomalya na ginagawa nitong si Moira. Pero yung pinagtataka nga ni Giselle, paano nalaman ni Moira ang kanilang mga plano? Kaya nga nasabi ni Giselle na baka mga may tumutulong dito kay Moira at nalalaman niya kung ano ang gagawin o mga plano ni Giselle at ni RJ laban kay Moira. Samantala naman, kabadong-kabado nga itong si Justin dahil siya lang naman ang pinapatamaan ng kanyang mami. Pero hindi alam nga ni Giselle na ang tumutulong kay Moira kahit nasa loob pa ng kulungan. At ang nagsasabi ng mga plano nila laban sa kay Moira ay walang iba kundi itong si Justin na anak niya mismo na balak siyang pabagsakin. Samantala naman si Zoe iyak ng iyak at nagsobrang nag-alala nang malaman niya na merong taong gustong pumatay dito kay Dr. Carlos. Tumawag kasi itong si Dr. Carlos para ipaalam nga kay Zoe ang kanyang kalagayan sa ngayon. Kaya naman sinabi nga ni Zoe na sana ay sumuko na lamang itong si Dr. Carlos nang sa ganon ay mapalagay na ang kanyang kaisipan. Hindi rin kasi matiis ni Zoe na may mangyaring hindi maganda sa kanyang tatay Carlos. Pero ang hindi alam ni Zoe ay nakikinig at narinig na pala ni Justin ang kanilang pag-uusap. At ayon nga dito kay Justin, bakit mo tinawag na daddy si Carlos? Si Carlos pala ang totoo mong tatay? Kaya naman itong si Zoe gulat na gulat kahit itong si Carlos dahil merong nakakaalam ng kanilang sikreto. Dito ay tulala at gulat na gulat nga si Zoe nang marinig nga ang boses ni Justin. At dito ay hindi nga makapagsalita itong si Zoe. Ayon pa nga kay Justin, kung totoong anak ka ni Carlos o ni Dr. Carlos, ibig sabihin hindi ka anak ni Tito RJ. Hindi ka tanyag at hindi kita kaano-ano. Manluloko ka, Zoe. Matagal mo na palang niluloko ang mami ko at ang Tito RJ ko. Dapat mong panagutan ang mga kasalanan na ginawa mo, lalong-lalo na ang mga kasinungalingan mo. Pero itong si Zoe ay hindi nga inamin ang kanyang pagkakamali at ayon pa nga kay Zoe, nagkakamali ka lamang. Hindi si Carlos ang tinatawag ko na tatay, ay nagkunwari lang akong tatay-tatayan yun, yung kakilala ko na naging tatay ng kaibigan ko. Tinawag ko siyang tatay kasi parang ama na ang turing ko sa kanya. Pero hindi nga kumbinsido itong si Justin at sinabi na sinungaling ka, Zoe. Malalaman at malalaman namin ang lahat kung nagsasabi ka nga ba ng totoo. Samantala naman itong si Moira ay walang kaalam-alam nga itong si Zoe sa binabalak nito laban kay Carlos. Tinawagan niya na nga itong si Dax para nga iligpit itong si Carlos. Ito namang si Dax ay tinawag niya ang isang sniper na nangangailangan ng tulong at ipinakita niya na nga ang picture nga ni Carlos na dapat daw ipatumba ayon nga kay Moira. Dagdag pa nga ng lalaki, paano na ito yung babae? Ipapatay, 'di ba? Ayon naman kay Dax, wag na wag mong gagalawin 'yan dahil kung may maaring mangyari diyan or may masamang mangyari sa babae na 'yan, sigurado na pagbibintangan nila ang amo kong si Moira. Ito lang ang gagawin mo. Sundan mo yung babae na 'yan dahil binubuntutan 'yan nitong si Carlos. Diyan mo malalaman at makikita si Carlos
Carlos, sundin mo lang yung babae na yan kung saan pumunta at tiyak na andyan din si Carlos. Kaya yun nga ang ginawa ng lalaki at sinundan niya nga itong si Lynette kung saan nga ay pumunta sa labas para kumain. At dito nga ay hinabol nga ng lalaki itong si Dr. Carlos Benitez. Pero ganun pa man ay hindi nga magtagumpay ang pinaplano ni Moira dahil nakipaglaban din itong si Carlos sa lalaki ng suntukan. Kaya naman nakipagbuno silang dalawa. Kaya naman itong si Carlos galit na galit sa nangyari sa kanya at alam niya na isang tao lang ang maaaring gagawa noon sa kanya at walang iba at itong si Moira. Kaya naman galit na galit itong si Carlos na tinawagan nga si Moira at binalaan ito. Ayon pa kay Carlos, alam ko na ikaw ang may pakana ng lahat, gusto mo akong mapatumba at mawala sa landas mo nang sa ganon ay walang alam ng sikreto mo. Pero hindi ako papayag, Moira. Gagawin at gagawin ko ang lahat, mapabagsak ka lamang. Kung ako'y magbabagsak ay ganon ka rin ay babagsak ka rin. Dalawa tayong babagsak at mas mahigit pa ang lagapak mo sa akin dahil ikaw lang naman ang mastermind ng lahat, lalong-lalo na sa pagdukot dito kay Don Pepe at dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya naman itong si Moira ay nag-alala at nagkunwaring walang alam at sinabi niya sa kay Carlos na wala akong alam dyan, Carlos. Huwag mo akong pagbintangan sa mga kasalanan na hindi ko kayang gawin. Pero ito ngang si Carlos ay hindi nga nagpapatinag at hindi naniniwala sa mga kasinungalingan ni Moira. Dahil alam ni Carlos na walang ibang magagawa yun sa kanya kundi ito lamang si Moira. Samantala naman itong si Moira ay sobrang pag-alala at takot ang kanyang nararamdaman baka kung ano yung gawin nitong si Carlos. Baka pumunta sa mga police station at kay RJ at sabihin niya na nga ang katotohanan. Sigurado na balik kulungan itong si Moira at sigurado din na hindi na siya makakalabas pag nalaman ang katotohanan na mga kasalanan niya na wala ngang lusot at hindi siya mapapatawad sigurado ni Giselle at ni RJ sa ginawa ni Moira sa kay Don Pepe. Kaya naman kaabangan natin kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari sa abot kamay na pangarap lalong-lalo na itong si Carlos sigurado na babaliktad at kakampi na kay RJ para nga pagbayaran ni Moira ang kasalanan